Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Magandang araw mga konehero at konehera. So, sa araw na to, ang pag-uusapan po natin is kung kailan nga ba dapat, kailan yung best time para mag-alaga tayo ng rabbit or ng mga ating kuneho. So, ako nga pala ang inyong konehero sa araw na to, si Jairon. Bale, welcome sa aming munting rabbitry, ang Pore Konehero Rabbitry. Tatlo po kami na nagsimula nitong rabbitry na to. Bali, yung kapatid ko at yung pinsan ko, si John tsaka si James. Bale, sa araw na to, ang pag-uusapan nga natin is yung kailan yung best time para mag-alaga tayo ng rabbit. So, kung petman po yan o kaya breeder, pwede po. Ito pa rin po yung parang magiging standard natin bago tayo magsimula sa pag-aalaga. So, unang-una na po dyan is kailangan ikaw ay financially ready. Bakit po kailangan may involved na pera? Kasi, unang-una sa lahat yung pangangailangan nila. Kagaya po nitong cage. So, kapag yung cage po natin, kagaya nito is tinipid. Kagaya, nung nagsisimula pa lang kasi kami, ang binili natin na cage, welded wire, is yung 90 per meter lang. So, akala natin nakatipid tayo, akala natin safe na yung kits dahil meron na tayong 1/2 by 1/2 nga naman na welded wire. Tapos 1 by 1 na welded wire. Akala natin okay na, ligtas na sila dyan kasi kailangan nga naman yung makakapasok yung hangin, yung kagalaw sila ng maayos, bumabagsak ng dumi. Pero hindi rin po pala kasi hindi po siya tumatagal, hindi siya long lasting. Hindi rin siya ganun katibay dahil nabebend po siya. Kinakalawang. Medyo unsafe po para sa ating mga alagang kuneho. Kung tayo ay magsisimula sa pag-aalaga, kailangan unahin po natin yung kanilang pangangailangan, kagaya po nitong cage. So, kailangan mo rin mag-invest. Kaya nandun yung kailangan financially ready ka. Nag-i-involve ng pera. So, pangalawa po, bukod sa cage, ang kailangan po natin gastusan is yung feeds or pellets. Ngayon, ano po bang kinakailangan na feeds or pellets na ibigay natin sa ating mga kuneho? Kadalasan po, yung mga nagsisimula pa lang po, ang ibinibigay Integra 3,000. Pero yung po ay para sa, tingin ko pa sa baboy. Pero sabi po nila, pwede talaga sa rabbit, pwede rin. Pero ako, as a naka-experience ng hindi ganun kagandang pangyayari sa pagpapakain ng Integra 3,000, ang sinasuggest ko po talaga is gumamit tayo ng pellets or feeds na naaangkop sa ating mga alaga. Kung kuneho, rabbit, pang sa kanila dapat, kagaya po ng Jexer, yan po, isa po yan na pang kuneho talaga para sa rabbit. Made talaga siya para sa rabbit. Nandun po yung nutrients tsaka fibers na kailangan nila. Yung mga sangkap po nun is talagang dinisenyo, ginawa para sa kanila. Jexer, Probit, Nutriban, yan po ay mga brand po ng rabbit feeds. Isa pa po is yung Cosmo Feeds. Medyo marami na pong magagandang reviews na naririnig tayo dun sa kanila. Maganda rin naman po yung Jexer, Nutriban, tsaka yung Probit. Pero nasa inyo pa rin po kung ano po yung available sa area nyo. At kung ano po yung pinaka-komportable at pinaka-aangkop dun sa health ng inyong mga alaga. So, yun po. Kaya kailangan yung financial para rin po dun sa mini-maintain nating pangangailangan nila. Sumunod po is vitamins. So, sa iba is sinasabi nila hindi required ang pagbibigay ng vitamins. Pero, kung mag-aalaga ka, syempre, kailangan ibigay natin yung best para sa alaga natin. Kung pang-breeder man yan, pang-farm, pang-alaga, kahit papasan yan, I suggest talaga na bigyan sila ng vitamins para
mapahaba natin yung buhay nila, mas makasama pa natin sila ng matagal at mapakinabangan natin kung tayo man ay magpa-farming o mag-breeding. So, yung vitamins, talagang sa akin ay highly recommend na bigyan ng vitamins yung mga alaga natin. Tapos po, yung panghuli is yung mga gamot in case na magkaroon po tayo ng hindi inaasahang pangyayari na magkasakit yung ating mga alaga, kagaya po ng pagtatae, sipon, ng mangge. Yan po ay hindi mga may iwasan dahil po ang panahon natin dito sa Pilipinas ay pabago-bago. Kagaya po ng isa nating alaga dun sa dulo is medyo sinisipon. Ito po, bumabahing-bahing na rin. Pero dahil po handa tayo, meron po tayong mga gamot dyan. Kaya tingin ko naman po is mapapagaling natin agad sila. At mas mapapaayos yung kanilang kalagayan. So, yun po, no? Unang-una, kailangan financially ready ka para sa kanilang matutuluyan at sa kanilang cage. Safety nila yon. Tapos, yung kanilang pellets or feeds para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Yung vitamins para ma-maintain yung health. Tsaka yung gamot para in case na magkaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Pangalawa po, ano po ang kailangan pa natin para makapagsimula? Ano po bang isa pang factor para masabing handa na tayo mag-alaga ng rabbit? Ito po is kapag tayo ay knowledgeable enough na tungkol sa mga rabbits. Kapag alam na natin kung ano yung mga bagay tungkol sa kuneho at sa kuneho. So, unang-una po is yung basic needs nila. Yung mga ano po, unang-una, ano po yung kinakain nila? Ano po yung kanilang mga diet? Ngayon po, hindi po natin balibuod lang po ito, no? Hindi natin ibibigay lahat ng impormasyon sa vlog na to kasi masyado pong marami. Hindi po to full course tutorial. So, sa kanilang pagkain, sa kanilang diet, sa amin po is 15% feeds and sa umaga po and 85% grass. So, only grass po sila, only grass sa amin. Pero may bago kaming natutunan na yung oras ng pagbibigay ng feeds tsaka oras ng pagbibigay ng grass. Dapat po makasanayan nila yon. So, sa umaga, 50 grams na feeds para sa ating 50 grams na feeds sa ating mga breeder at sa ating mga 3 months pababa ay 40 to 30 grams. So, 30 grams siguro sa 2 months natin, no, pababa. Tapos, 40 grams sa ating 3 months. Pagtungtong ng 4 months, breeder age na po yan, yung 50 grams. Tapos, sa ating mga nanganak naman po, at nagpapasuso ng kanilang mga anak is only feeds po ang binibigay natin dyan. Only grass din po. Though, lahat naman po sila naka-only grass. So, ganun po yung kanilang diet. So, maipapayo ko lang po, wag po nating i-only feeds yung mga alaga natin na hindi naman po nagpapasuso ng kanilang mga anak. Yung mga kagaya po ng mga buck o kaya yung mga hindi pa nagkakaanak or nakapahinga. Wag po natin i-only feeds kasi para maiwasan po natin yung bloated tsaka yung pagtatae or diarrhea. So, number 2, ano pa yung dapat nilang ating malaman sa kanilang mga rabbit? Paano sila papalakihin? Paano sila, how to grow rabbits. So, una sa lahat po, kailangan nating malaman na kapag sila ay tumungtong na po ng magti 3 months is 1:1 na ang age nila. Bakit po? Kasi po, kailangan rin natin malaman ano yung mga characteristics at traits. Paano po sila i-handle. Hindi po tayo basta-basta nag-aalaga na lang, magkakasama sila sa isang cage, kasyang-kasya naman po sila. Hindi lang po ganun yung ating basis, no? Ito po is pagdating ng magti 3 months, pinaghihiwa-hiwalay na po natin para po safe kasi po nag-aaway na po sila. Yan na po nagiging territorial sila. Tsaka para maiwasan po yung early na breeding. Baka magkaanak po ng maaga. Delikado po yun para sa kanila. Hindi po maganda para sa kuneho kapag maaga nag-anak. Maaari pong patayin ng anak. Maaari pong abandonahin at maaari rin pong kainin nila. Hindi po maganda yun para sa ating mga nag-aalaga.
kung pet po man yan or kung pang breeding. So, yun, ano po yung vitamins na dapat nating ibigay sa kanila, tsaka yung traits nila. So, hindi po sila harmful. Wala po silang rabies. Safe po sila. Kung minsan po na makakagat man, kung sila po man makakalmot, sugat lang po. Pero pwede naman po nating gupitan ng kuko sila para maiwasan po natin yung pagtalas ng kuko at paghaba. Tapos, kaya po tayo naka-grass. Kasi para po hindi humaba yung ngipin nila. Kasi po pag humaba po ng sobra yung ngipin nila, hindi po maganda yon. Mahirapan po silang kumain, mahirapan po silang uminom, magiging cause po yun ng death. Nakakaawa naman po ang ating banis kung ganun. Kaya, grass pa rin po ang sinasuggest namin ibigay o kaya yung mga pwede nilang ngat-ngatin na makakain. So, ayun po, vitamins. Sabi ko nga po, dapat alamin po natin yung vitamins na dapat natin ibigay sa kanila. So, ayun, yung pinakahuli po, common health threats like diseases and first aids how to cure. Ayun nga, sabi, yung mga health threats, ano po ba yung mga threats sa kanila? Yung mga banta sa kanilang kalusugan, sa kanilang buhay. Una na po, itong cage na to, kailangan po pagka ang cage natin is daw ang nakalagay at mga nganak, tingin ko po dapat may kit saver to. Or naka 1/2 by 1/2. Bakit po? Kasi kasyang-kasya po ang kits pag bagong labas pa lamang po sa 1 by 1. Namatayan po tayo ng 3 kits dito sa ating dome na to. Dahil po naka 1 by 1 tayo. Yun sinasabi kong kailangan mong mag-invest. Kailangan mong maglabas ng pera para ma-provide natin yung safety para sa kanila. Kagaya po nung nangyari, hindi po kagandahan yun. Lumusot po yung kits, nahulog sa kanal. Though buhay, pero nakainom naman po ng tubig. After 2 days, wala na rin po. Hindi po nila kinakaya yung mga ganong situation. Kaya, pagka ganyan po kinakalawang, malaki po ang chance na magkaroon sila ng manggi. Galis na tinatawag. So, paano po ba gagamutin yon? Ano yung first aid? Kung rin naman po ay magtae, ano po yung first aid? Alamin po natin. Sa amin po is dahon ng kaimito. Tapos, kung mga 2 to 3 leaves, ganun po. Tapos, kung hindi naman po kaya ng dahon ng kaimito, bigyan po natin ng Erseflora. Kapag wala po tayong Erseflora, Diatabs. Hindi ko na po malalahat kung paano po yung gamutan, pero yun po yung mga ginagawa namin kapag gagamutin yung pagtatae o diarrhea. Kapag bloated naman po, may gamot para sa bloated, pero first time namin na encounter po yung ganyang situation, ginawa lang po namin, binigyan po namin ng pineapple juice. Binigyan po namin pineapple juice. Pero syempre, BCO pwede rin po, tsaka yung dextrose powder. Yung dextrose powder po, first aid po yan sa lahat. Kung wari po ay ma-bloated o kaya naman po ay magtae, diarrhea, first aid po talaga, bigyan natin ng dextrose powder para po hindi sila manghina. Kasi po, bibilhin pa natin yung gamot, hahanap pa tayo ng pwede nating ibigay sa kanila para magamot. So, yung oras na yon, nanghihina sila, dapat bigyan muna natin sila ng dextrose powder para may pagkukunan sila po ng lakas. Yun po. Tapos, yun yung paggamot, how to cure them. So, una, gaya na sinabi ko, financially ready. Pangalawa, knowledgeable ready. Knowledgeable ka na sa mga rabbits. Ayun. Eto, pangatlo, willing to give effort and time for rabbits. Kailangan, willing ka talaga magbigay ng effort sa paggawa ng cage, sa pag-aayos ng kanilang matutuluyan, tapos sa pagbibigay ng oras para alagaan sila at pakainin. So, meron kasi tayong duties and responsibilities kapag nag-alaga po tayo ng mga kuneho. So, number 1, feeding time. Kailangan kung sa umaga, magbibigay tayo ng oras sa umaga para magpakain, bigay natin. Kung alas 7 lagi, alas 7 na lang lagi para steady, hindi sila manibago. Tapos, yung paglilinis ng cage at ng rabbitry. Yung kanilang mga feeder, drinker, yung kanilang flooring, tsaka yung kanilang kung nasa bahay man po, poop tray, mga ganon, litter box. Dapat may time po tayo na linisin yon, weekly or monthly. Kung hindi naman ganun kadumi yung mga mga ginagamit nyo,
is pwede naman po monthly. Pero I suggest na weekly naglilinis po talaga tayo. Kung pwede araw-araw, basta magbigay po tayo ng time para linisan. So number 3, monitoring their health. Pag monitor ng kanilang health, bibigyan rin po tayo ng oras at effort sa pag-monitor ng kanilang health. Siyempre, una, timbang, yung diet, yung kanilang pregnancy. Monitor nyo yung stud dates, ha? Kung kailan pinastud, kung kailan pinakasta o pinapatungan to. Monitor natin yan. Tapos yung kanilang dumi, kung malambot, yung kanilang ihi, tapos yung kanilang balat. Siyempre, kung may mangge, o kung may sugat, o kung ano man po. Tapos, ayun nga, pag-monitor ng health. Tapos, giving vitamins and good healthy treats once to thrice a week. Pwede naman po magbigay ng vitamins sa kanila. Yun po ang sinasuggest ko, magbigay tayo ng vitamins sa kanila. Tapos, yung treats na sinasabi ko, yung mga prutas, vegetable, pero wag po ganun kadalas. Pwedeng isang beses ang linggo, 2 beses ang linggo. Wag lang pong araw-araw. Kasi po, ang prutas ay nakakabali ng ngipin, nakakapagpahuna ng ngipin nila. Kasi yun po matamis. Maaari rin po maging cause ng pagtatae or diarrhea sa kanila. Yung gulay at saka yung prutas. Ang gulay po ay paminsanan lang po kasi hindi po talaga sinasuggest niya. Kagaya po ng repolyo, nakakatakot pong ibigay yan sa ating mga alaga kasi ubod delikado po talaga. Maraming nagtatanong sa group, ano pong naging problema, repolyo lang naman po pinakain ko, kangkong lang naman po pinakain ko. Yung po ay delikado para sa kanila. Hindi po talaga sinasuggest na ibigay sa kanila as pagkain sa pang-araw-araw. So grass po, ano po ba yung mga grass? Takay na lang po natin next vlog. Tsaka ano po yung mga pellets, gaano karami, mga ganyan. So, last thing sa pagbibigay ng effort at time sa kanila is yung playing or bonding with bunnies to lessen stress and to create bond between pet and owner. Yun. Siyempre, kailangan natin na hinahawak-hawakan rin sila, hinimas-himas. Tapos minsan, kung pwede, labasin natin sila ng cage kung meron man tayong space para makapag-ikot-ikot sila. Or kung wala naman po, is buhatin natin sila, hawakan natin sila na kahit po pang farming man yan or pang breeding, kailangan rin po nagkakaroon po tayo ng bonding sa ating mga alaga. Kakaroon tayo ng ano sa kanila, interaction para hindi po sila na-stress. Tuwing lalapit po tayo sa kanila, magbibigay tayo ng pagkain, tuwing bibigyan natin sila ng vitamins. Ibig sabihin po, nare-recognize nila tayo as amo nila, as their keeper na nag-aalaga sa kanila. So, yun lamang po. Ito po ang pinakahuli. Lastly, it is your willingness and determination to take care of those lovely creation of God for petting and also even if it is farming or meat production. Kahit sa anong purpose pa man po, iyan natin gagamitin natin paalagaan ng ating mga kuneho. Kung yan may pang pet lang talaga, kung yan may pang farming or breeding, talaga kailangan natin silang bigyan ng panahon, oras, pagtuunan ng ating atensyon kasi sila ay mahalagang nilikha ng Diyos para sa atin. So, kailangan talaga maging willing tayo at determined sa pag-aalaga. Kasi meron po tayong responsibilidad at obligasyon sa kanila kapag kinuha na natin sila. So, yun lamang po sa araw na to mga kunehero at kunehera. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. Mag-like, mag-comment at subscribe po ang aming channel. Happy keeping mga kunehero at kunehera. Bugs Bunny en Operación Conejo.